sumusuporta muli sa aming May hawak sa mesa. sa aming VP Sara na siyang naluklok ngayon sa impeachment na kanilang ginigisa sa Senado. Ang amin lang ipagpapasalamat sa Panginoon Diyos ay nabigyan ng kalutasan na napaupo ang 13 Senado na may pagkakaloon sa amin ng karapatan ng katotohanan upang ipahayag na walang impeachment si VP Sara na nilabag sa taong bayan kasi lahat naman po ay dokumento ang kanyang tala. At ang naluklok na Senado na nariyan ngayon na si Senator Peter Cayetano, ang pag-asa namin sa iyo ay naririto kami sa hakbang na maisog at ang mga Duterte Group. Kami po ay nananawagan sa Senado ang 13 hukom na nariyan na upang kami ay inyo kaming bigyan ng pansin at kami inyong alalayan sapagkat kami ay naniniwala kay VP Sara na wala siyang kasalanan. Ginawa lang niya ang karapatan niya bilang isang Vice President upang ang kanyang mga gawain ay nagpapatuloy pa rin. Bakit ba si Triniling? Lagi niyan bukang bibig si VP Sara. Lagi niya inaaway si VP Sara. Wala namang ginawa sa kanya si VP Sara. Bakit hindi lang siya nakuha bilang Vice Presidente ni Duterte? Ay, baka kung siya naupo at bilang Vice Presidente ng bansa, nako, baka mga trililing na tayong lahat. Diba? Kasi wala naman siyang karapatan eh. Pero iba talaga ngayon, itong nangyayari sa ating bansa, sektoral, lahat ng sektoral, nararamdaman ang inflation ng pagtaas ng bilihin dahil sa kanila kaka-impeach kay VP Sara. Ano ba ang lagi nilang idinadahilan ng impeach ni VP Sara? Ang talagang krisis ngayon, ang issue ngayon ay ang krisis sa langis at ekonomiya at pagtaas ng bilihin, babataas ng gasolina. Yan ang mga dapat nilang gawin na bigyan ng ordinansa. Hindi yung pagbinigyan lang nila ng ayuda, tatakip na yung mga bibig ng mga nabigyan, wala nang bibig, di ba? Ayan, kaya kami narito sa lansangan, narito kami, hindi kami bayad ha. Ako talaga, sumusuporta ako mula sa pulpa kay VP Sara 2016 pa, na kay Pangulong Duterte. Kasi nakita ko ang kanyang pagiging Pangulo na may tapang at may dignidad na kaya niyang ipaglaban ng bansang Pilipinas. Kaya niyang tayuan. Kung may mga problema, kaya niyang lutasin. Paano na ngayon si BBM? Diba lagi na lang niya ina-actionan ng problema ni VP Sara? Bakit? Wala ba silang ginawa kundi yung mga maleta na lang ang hanapin at itago para kami ditong mga tao ay nakatanga lang at ang mga nabibiyayaan ay mga nandaan sa Senado na mga kurap? Hindi ba hindi naman tama yun? Kasi kami mahihirap eh. Nadaram ako ngayon ang paghihirap ko. Solo parent ako doon. Kahit solo parent ako, hindi ko nararamdaman dahil ang biyaya nung nakaupo pa si Pangulong Duterte, bukas palad. Ngayon, Diyos ko yung baleta, nakatago na, ibibigay pa sa mga kurap. Ngayon, paano na ngayon, di ba? Flood control, babahain na naman kami. Ang issue talaga ay para sa taong bayan na pagkaangin ang buhay namin, hindi pahirapan kami. Kami po ay nananawagan sa mga 13 senador na minority na ipagkaloob naman sa amin ang karapatan namin na kami inyong tulungan. Tutulungan namin si VP Sara, pero tulungan din po na ninyo kami na naririto kasi naniniwala kami na ang katotohanan ang magpapalaya sa Pilipinas sapagkat katotohanan ang mga sinasambit lagi ni VP Sara. Hindi po siya talagang bigyan ninyo ng paghuhusga kasi napakabuting tao at talagang nasa kanya ang pagiging matapang. Pero andito siya, nagmamalasakit pa rin sa amin.
Kaya kami tumatayo kami rito. Ang impeachment ni Bibi Sara ay trial na ng tatlong hidikatura ng bansang Pilipinas. Ang Supreme Court saka ang Senado at Kongreso. Pag yan nawala, paano na kami? Saan na kami sasandal sa inyong mga kapulisan? Paano proteksyon namin sa mga MPA? Paano na kami? Nawala ng batas, bendalaw na, di ba? Di ba? Wala na kami alam kung ano na ang mangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Kung magpapatuloy ang ganito, asaan ang hustisya? Asaan ang karapatan namin bilang mamamayan? Kung ano ang sasandigan naming batas? Wala na, kasi hindi na namin alam. Maigit, nagpapasalamat kami sa Diyos at naluklok at binigyan niya ng karapatan na 13 senador na maupo na maging aming kakampi. Yan lang ang aming dalangin at lagi namin sinasambit na ang Panginoon Diyos ang magbubunga ng katotohanan sa mga inaaping gaya namin. Sa totoo lang talaga, hirap na ang bansa, hindi lang nakikita ng mga taong bayan. Kaya, ang mahal na Pangulong Duterte, kahit nandun siya sa bansa na Hague, dapat hindi siya doon ikinulong. Dito dapat ang hustisya, hindi. Dapat ang kinukulong doon si Trililing. Kasi siya yung tulisan diba? Kaya si Duterte talaga ang pangin namin pag-asa na maluklok sa 2028. Kahit kung hindi man mangyari yun at pagkaroon ng akwitan, nandito kami lalaban. Kahit wala kaming armas, ang aming proteksyon ng pagiging demokrasya at ang pagpapahayag ng nasa loobin namin ay yun ang aming sandata. Kaya sana, lubayan nyo na impeachment ni Sara at unahin nyo ang kapakanan ng taong bayan dahil flood control na eh. Nandito kami, nagbibigay kami ng pamamahayag sa aming saloobin. Kahit alam namin na dapat ay nandun kami sa kabahayan namin. Pero nandito kami mga Duterte ay marunong at marespeto sa batas. Yan lang naman lagi namin iniisip sa aming buhay. Kasi naniniwala kami si Duterte lang ang magpapalaya sa bansang Pilipinas. Kailangan namin, wala nang iba kami pwedeng ibigay, ay hanap pa na ilalaban sa kanya, kundi ang si Bibi Sara lang ang tangi namin pag-asa na kami ay mabigyan ng kalayaan. At nawa, sana ang mga gaya ng kay Bato de la Rosa na ating senador, ang TRO niya ay hinadinay. Why? Bakit nga ba? Dahil nga sa ICC, walang kwenta naman kasi. Bakit kasi nakikialam ng ibang bansa? Nandito ang hustisya, nandito ang Supreme Court, nandito ang batas, hindi doon ikukulong. Dapat dito litisin, ano man ang mangyari, Pilipino pa rin yan at dito pa rin yan mamamatay at dito pa rin yan mabubuhay. Kaya sana, gaya ni Senador Bato de la Rosa, mabuti ang kanyang layunin nung siya ay naupo bilang isang hepe ng panahon ni Duterte. Maayos ang kanyang paglilingkod at ang kapakanan ng mga nangyari ng unang yon ay inayos niya mga adik. Ginawan niya ng paraan na mabigyan ng libreng rehabilitation. Sana naman, kung yan ang tututukan, walang mangyayari sa buhay natin eh. Kundi tutukan ang talagang totoong issue ng karapatan ng mga senador na magbigay ng batas at magbigay sa amin ng pagmamalasakit sa kapwa. Nawa kami ay pagbigyan nawa ng Senado sa aming mga kahilingan, sapagkat isa lamang yan sandigan ng katotohanan. Pag ito pa ang nawala at 13 lang ang aming kakampi, ang Panginoon Diyos lamang ang aalalay sa kanila at bigyan sila ng kalakasan at katotohanan lamang ang kanilang pwede nilang maipagkaloob sa amin. Ang impeachment ni Sara ay hindi dahilan ng kahirapan namin, kundi ang korupsyon ng
Pilipinas, ng mga nakaupong politikong mga kurap. Yan ang dahilan ng kahirapan namin. Yan, kaya dapat silang maalis kung hindi sila matunang magbigay ng karapatan sa mahihirap. At ang laban ito sa pangyayaring ito, laban ng mayaman at laban ng mahirap. Magkaiba ngayon, kaya kailangan tayo. Manindigan tayo sa karapatan natin bilang isang Pilipino at isang mamamayan na may tapang at loob ng gaya ng pagmamalasakit kay Bibi Sara. At yan ay akin talagang sa loobin. Kahit ako nag-iisa lang at ang mga anak ko maayos man ang buhay, may pangamba ko sa araw-araw, kahit papaano, hinihingi ko pa rin ang awa sa Panginoon Diyos na kami iligtas sapagkat grabe ang hindi ka na makikita mo yung mga zombie naglalakad. Hindi mo na alam kung yan ay kakampi mo o hindi. Kasi nga, wala nang pinopokus ang gobyerno kundi ang sa mga maleta na lang. Kaya nawa naman kami ay ipagkaloob naman sa amin ang kapayapaan ng Senado na 13 na lang ang aming pag-asa. Pag ito pa ang nawala, magre-rev government na talaga. Kasi yan na lang talaga pag-asa namin, mawawala pa. Sana madagdagan pa ang 13 na naniniwala sa impeachment, na hindi may impeach si Bibi Sara. Yun lamang po at nawa ipagkaloob sa atin ang kapayapaan at sa mga